Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ninyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Hector, 49 years old at kasalukuyang naninirahan sa lalawigan ng Rizal. Ang kwento po na aking ibabahagi ay naganap mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Huwag niyo po sana akong husgahan sa aking mga nagawang kasalanan. Hangad ko lamang po na makapagbigay ng aral. Nagtatrabaho po ako noon sa isang steel company bilang machine operator. At asawa ko naman po ay mananahi sa isang pabrika ng sapatos. Nagkakilala po kami ng aking asawa sa isang boarding house malapit sa aming pinagtatrabahuan. Nahumaling ako sa kanyang ganda, kabaitan, at minsan sa pagiging mataray niya. Naglakas loob akong manligaw at hindi rin nagtagal ay napasagot ko siya. After 2 years na mag-boyfriend at girlfriend ay nagpasya na kaming magpakasal. Sa paglipas ng 2 taon, matapos kaming ikasal ay hindi pa rin kami biniyayaan ng anak. Hanggang sa... Sweetie, nakaluto na ako. Tara, kain na tayo. Mauna ka na. Hindi pa ako nagugutom. Sweetie, dahil ba to sa sinabi ni doktora kanina? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Subukan lang natin ang subukan. Naniniwala ako na maraming paraan para magkaanak tayo. Hindi mo nauunawaan kung ano nararamdaman ko ngayon. Kaya pwede ba, wag na lang muna natin pag-usapan. Alam ko naman na hindi ka masaya sa nalaman mo. Baka nga nagsisisi ka na ako ang naging asawa mo. Sweetie, hindi totoo yan. Nagpakasal ako sa'yo at nangako tayo sa Diyos. Haharapin nating magkasama ang anumang pagsubok. Kung sakaling hindi tayo biyayaan ng anak, ayos lang ako. Basta magkasama tayo. Yun ang importante. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo dahil lang sa sitwasyon mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko? Baog ako? Inutil? Sa tingin mo, sino matutuwa sa sitwasyon kong to? Hindi mo ginustong mangyari yan. Hindi ka bawasan ng pagiging mabuting asawa mo sa akin kahit hindi mo pa ako mabigyan ng anak. Hindi mo naman kailangang isipin ang sasabihin ng iba eh. Sinasabi mo lang yan dahil hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko. Maghahanap ka ng ibang lalaki na kaya kang bigyan ng pinapangarap mong pamilya. Ayokong pag-awayan natin to. Asawa kita. Naiintindihan ko kung anong nararamdaman mo. Pero, ano magagawa natin? Kaya please naman. Please. Sweetie, sayong-sayo lang ako. Kahit ano pang mangyari, ikaw at ikaw ang pipiliin ko. Sorry, sweetie. Sorry. Huwag ka nang umiyak. Ikaw lang, sapat na para maging masaya ako. Pasensya ka na sa mga sinabi ko. Hindi ko kasi alam kung anong dapat kong maramdaman ngayon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kapag nagtiwala tayo sa Kanya, mas magiging matibay tayo. Wala tayong hindi kakayanin. Halika na. Ikain na lang natin to. Alam mo, hindi ko alam kung anong ginawa kong mabuti para mabigyan ng napakabait na misis na katulad mo. Mabait lang? Siyempre, maganda din. Yan ang wag na wag mong kakalimutan, ha? At talagang magtatampo ako sa'yo niyan. Oo naman. Wala nang mas gaganda pa sa asawa ko. Thank you, sweetie. Hindi madaling tanggapin bilang isang lalaki na wala akong kapasidad na mabigyan ng anak ang aking asawa.
Lalo na sa katulad kong nag-iisang anak na nga lang, ay hindi ko pa mabibigyan ng apo ang aking mga magulang. Isa pa, hindi rin makaiwas sa panunukso ng mga kaibigan at kamag-anak namin. Tama naman ang asawa kong si Emily na hindi dapat ako nagpapaapekto sa sinasabi ng iba. Naging mas matatag ang aming pagsasama sa patuloy na pananampalataya sa Diyos. Kapag bakasyon at walang pasok ay hinihiram namin ang mga pamangkin niya para kahit papaano ay maramdaman namin na maging nanay at tatay. Nang mag-asawa ang bunso niyang kapatid ay nagdesisyon kaming mag-asawa na patirahin sila sa amin. Medyo malaki rin po kasi ang naipundar naming bahay. Ang inakala ko pong mas magiging masayang pagsasama-sama namin ay naging simula ng problema naming mag-asawa. Good morning, sweetie. Good morning po, kuya. Ay, sorry. Akala ko ikaw ang ate mo, Tasha. Pareho kayo ng pantulog? Ito po. Binigay niya po sa akin kagabi. Bagay po ba sa akin? Oo. Sandali lang. Nasaan ang ate mo? Aba, dead mang beauty ko. Ano yun? Si ate po. Umalis po. Ang sabi niya mamamalengke raw po siya. Ganun ba? Hindi man lang ako ginising para nasamahan ko siya. Si Chris, pumasok na ba? Opo maaga rin pong pumasok si Chris. Kaya tayo lang pong nandito sa bahay. Sige, sa labas lang muna ako. Wala po ba kayong gustong inumin? Kainin? Ibibigay, magluluto ako o ipagtitimpla ko po kayo ng kape. Palabiro ka pala, Tasha. Ayan, mas bagay pala sa'yo kuya kapag nakangiti. Mas lalo kang gumagwapo. Siguro, ang daming babaeng nagkakagusto sa inyo. Nako, hindi totoo yan. At saka loyal ako sa ate mo. Bihira ka nang makakita ng babae na kasing bait at kasing tino ni Emily. Nung nakilala ko siya, ni minsan, hindi na ako tumingin sa iba. Nako, masyado ka palang in love kay ate. Paano kung may iba pang magkagusto sa'yo? Mas sexy, mas maganda, mas bata. Tatanggihan mo ba? Tasha. Kuya, biro lang ha. Ikaw naman. Pinagpapawisan ka naman agad. Bakit parang gulat na gulat kayo? Nagkakwentuhan kasi kami, ate. Akin na po, tulungan ko na kayo. Sweetie, maliligo muna ako. Magluluto pa naman si Tasha ng almusal natin. Maliligo? Bakit parang ang aga mo namang maligo ngayon, sweetie? Medyo mainit ang panahon at magbabawas na rin kaya ililigo ko na. Siya, sige na. At mukhang init na init ka na nga. Pinagpapawisan ka na eh. Alam kong hindi tama, pero mula nung mahalikan ko si Tasha, ay hindi na siya mawala sa isip ko. Lalo pang tumindi ang pagtingin ko sa kanya dahil inaalagaan niya ako na parang asawa habang nasa trabaho si Emily. Hanggang sa nagbakasyon si Emily sa summer ng 1 buwan para alagaan ang nanay niyang may sakit. Abala din noon si Chris sa pagtatrabaho. Madalas ay naiiwan kami ni Tasha sa bahay kapag natataon na day off ako. Hindi ko na napigilan pa ang aking sarili at tuluyan na akong nagpatalo sa tukso. Habang wala sila, ay ginagawa namin ang mga bagay na ginagawa lamang dapat ng mag-asawa. Kusang loob na ibinigay ni Tasha ang kanyang sarili nang wala man lamang takot at pag-aalinlangan. Hindi ka ba natatakot? Matatakot? Nag-iingat naman tayo eh. Busy naman si Chris. Wala rin yung asawa mo, kaya wala tayong dapat ikatakot. Paano kung dumating yung araw na mahuli nila tayo? Ikaw, kung sakaling mahuli nila tayo, hihiwalayin mo ba ang asawa mo para sa akin? Tasha naman. Bakit? Ikaw, kaya mo bang iwanan si Chris para sa akin? Nagpapasahan lang tayo ng tanong. Huwag na nga nating isipin yan.
Basta sa ngayon, sulitin lang natin habang wala pa sila. At saka, kahit naman mabuntis mo pa ako, hindi naman nila malalaman kung hindi natin aaminin, hindi ba? Tasha, ang totoo, imposibleng mangyari yan. Ha? Bakit naman? Alam mo, kaya hindi kami nagkakaanak. Kasi bawag ako, Tasha. Seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Sorry, hindi ko alam. Akala ko kasi si ate ang may problema eh. Gusto ko pa naman sanang bigyan ka ng anak. Ay, kung sa bagay, mas maigi na rin. Para wala tayong magiging problema. Bakit? Syempre, hindi mo naman ako mabubuntis kahit na... Ay, nako, ikaw talaga. Napakapilya mong babae ka, huh? Bakit? Gustong-gusto mo naman tong pagiging pilya ko, di ba? Oo na. Kaya nga umabot tayo sa ganito eh. Pero minsan, hindi pa rin mawala sa isip ko ang takot. Nakukonsensya ako, Tasha. Mabait si Emily at kapatid niya ang asawa mo. Mali itong ginagawa natin. Nagsisisi ka na ba? Hector, kaya ko namang palitan lahat ng pag-aalala mo ng saya. Kaya wag mo nang isipin yan. Panira ka naman ng moment eh. Sorry na. Ang bilis mo naman magtampo. Eh, ikaw kasi. Dapat ini-enjoy lang natin ang isa't isa. Kahit ngayon lang, kalimutan muna natin sila. Isipin mong ako lang ang gusto mo. Ako lang ang mahal mo. Ako lang ang babaeng magpapaligaya sa'yo ng buong buo. Tasha, sandali lang. Tumatawag ang atin mo. Ay, sige na, sagutin mo na. Istorbo. Hello, sweetie? Kumusta ka dyan? Hi, sweetie. Okay lang naman ako. Ikaw, kamusta? Hinihintay ko kasi ang tawag mo. Kaya lang mukhang busy ka dyan eh. Di mo man lang ako naaalala. Sorry, sweetie. Ayaw lang kitang istorbohin. Alam ko namang tatawagan mo ako kapag namimiss mo ako eh. 2 araw pa lang ako dito pero alam mo sobrang miss na kita. Basta habang wala ako ha, alagaan mong sarili mo dyan. Yung mag-asawa pala, kamusta naman? Okay lang naman sila. Si Tasha, abala sa mga gawaing bahay. Natutulog na. Siguro napagod sa dami ng ginagawa. Si Chris naman, mamayang hating gabi pa yun uuwi. Oh, inaanto ka na yata. Mukha kasing pagod na pagod ka rin. Oo, sweetie. Alam mo naman kapag day off, napapalaban tayo sa basketball. Ikaw talaga? O sige na, matulog ka na. I love you, sweetie. I love you more, sweetie. Bye! Natuto kong magsinungaling para pagtakpan ang kataksilan na ginagawa ko noon. Sa loob ng 1 buwan ay malaya naming nagagawa ang gusto namin ni Tasha. Walang kaalam-alam kahit yung asawa niya. Nang makabalik si Emily sa Maynila, ay patuloy pa rin kami sa mga palihim na ginagawa namin ni Tasha. Habang tumatagal, lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Dumating na rin sa punto na pati sarili niyang asawa ay pinagseselosan ko na. Babe, next month pala maglilive ako sa trabaho. Ha? Bakit? Sayang naman kung... Plano ko kasing magbakasyon tayo. Alam ko namang busy ako lately, kaya wala akong sapat na oras para makasama ka. Gusto ko namang makabawi sa mahal kong asawa. Miss na kaya kita. Ikaw talaga, masyado mo naman akong pinapakilig sa mga sinasabi mo. Naisip ko lang na pwede namang ipagpaliban yan. Mag-ipon muna tayo para kapag nagka-baby na tayo, may sapat na tayong pera at para makabukod na rin tayo ng bahay. Siyempre naman, kasama na yan sa plano ko. Sa ngayon, gusto kong magkaroon ng sapat na oras para sa atin. Para naman magka-baby na tayo. Malungkot naman kung wala. Ayoko namang matulad tayo kina ate at kuya. Sa bagay, saan naman tayo pupunta? Secret lang muna. Alam mo naman pagdating sa'yo, gusto ko special lahat. Importanteng masaya lagi ang misis ko. Pag nga,
Sobrang mahal kita at miss na kita. Thank you, babe. Ang sweet mo talaga. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Mabait, gwapo at alam kong mahal na mahal ako. Kahit na minsan, trabaho mo ang asawa mo. Alam mo naman, ayaw kong namimiss kita eh. Kaya nga babawi ako sa'yo, di ba? Babe, nakikiti ako. Ano ba? Aba, mukhang nagkakasiyahan kayo ah. Buti naman at nakakapag-bonding kayong dalawa. Ganyan na ganyan din kami nun ng kuya mo eh. Di ba, sweetie? Oo. Sige, pagod na ako. Kailangan ko na magpahinga. Maaga pa ako bukas. Ha? Hindi pa nga tayo kumakain eh. Masyado maaga pa para matulog, sweetie. Oo nga naman, kuya. Kain muna tayo. Nagluto po ako ng paborito niyong ulam ni Chris. Tingnan mo nga naman, oh. Pareho pa kayo ng paborito. Hindi ba tayo tatagay, kuya? Pampatanggal ng pagod. Mas masarap din matulog kapag medyo nakainom. Pasensya na. Pagod na at nawala na rin ako ng gana. Napagod lang ako sa pagmamaneho. Babe, hayaan mo na si kuya. May pasok ka rin naman na bukas. Kailangan nating matulog ng maaga. Sus, nahiya ka pang sabihin na gusto mo akong masolo ngayong gabi. Ay naku, kayong dalawa talaga. Sige na, kumain na tayo at na makatulog na kayo. Sana mabigyan nyo rin ako ng pamangkin. Mas masaya kung may baby tayo dito sa bahay. Sweetie, sure ka ba na hindi ka nakakain? Yes, sweetie. Sunod ka na lang din sa kwarto kapag tapos na kayo dyan. Mukhang mainit po ang ulo ni kuya, no, Ate Emily? Pagpasensyahan nyo na, medyo topakin talaga yung kuya nyo eh. Ay, ewan ko ba dyan? Tumatanda na ata. Parang ang daming nagbago sa kanya. Lagi na lang pagod. Laging walang gana. Nako, delikado yan, te. Hindi kaya nang bababae ang si kuya? Ganyan na ganyan ang lalaki kapag may ginagawang kalokohan. Hindi naman siguro, babe. Kumain ka na nga lang. Huwag mong pinag-overthink si ate. Hindi mangyayari yan. Mahal na mahal kaya ako ni Hector. Ni minsan, hindi yan ang babae. Matinong lalaki ang asawa ko, no? Walang matino kapag natalo ng tukso. Naku, ang daming alam nitong asawa ko, ate. Ikaw, ha? Bakit ako? Wala sa isip kong pagtaksilan ka. Kaya ikaw, wag na wag kang titingin sa ibang lalaki at baka... Baka ano? Hindi ko alam kung anong pwedeng magawa ko. Iniisip ko pa lang parang gusto ko lang pumatay ng tao. Kahit sino naman siguro kung malalaman mo na niloloko ka. Ay nako, ewan ko na lang talaga. Ang bait-bait nga po ni kuya. Trabaho at bahay lang naman siya, kaya imposible na makapambabae. Ano ba namang alam natin? Ikaw talaga kinagatungan mo pa si ate. Wag lang siya magpapahuli sa akin. Kakalbuhin ko ang babae niya. Habang naririnig ko ang pag-uusap nila, hindi ko maiwasan na kabahan. Nandun ang takot sa mga posibleng mangyari sa oras na malaman nila ang tungkol sa amin ni Tasha. Pakiramdam ko rin nung mga oras na iyon ay pwede na akong sumabog sa selos, lalo nang nakikita ko si Tasha na inaasikaso si Chris. May mga pagkakataon na sinusubukan kong iwasan si Tasha, kaya lang sa tuwing ginagawa ko yon, para ko ring pinahihirapan ang sarili ko. Mas hinahanap-hanap ko siya kaysa sa sarili kong asawa. Hector, iniiwasan mo ba ako? Bakit ba hindi mo ako kinakausap ni hindi mo man lang ako matingnan? May problema ba tayo? Tasha, sa umpisa pa lang alam nating pareho kung gaano kalaking problema itong pinasok natin. Kailangan na nating tapusin to bago pa mahuli ang lahat. Hector, hindi ako papayag. Bakit ka ba nagkakaganyan? Alam ko namang hindi mo na ako kayang pakawalan. Gusto mo rin naman ako, di ba? Tasha, hindi lang kita gusto. Mahal na kita kaya natatakot ako. Alam mo ba yung nararamdaman ko kapag nakikita ko kayo ni Chris? Nahihirapan na ako sa sitwasyon natin. Mas mahirap kung pipigilan natin ang mga nararamdaman natin, Hector. Mahal na rin kita at mababaliw ako kung mawawala ka sa buhay ko. Hanggang kailan natin kayang itago ang sikretong to? Diba, sabi ko naman sa'yo. Ang mahalaga yung ngayon. Masaya tayo sa isa't isa, hindi nila malalaman ang totoo. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano.
I'm sorry, Tasha. Hindi mo naman siguro ako masisisi kung bakit ako nagkakaganito. Hindi ko alam kung bakit kapag naiisip kita, kapag hindi kita kasama, para akong mababaliw. Hinahanap-hanap din kita, Hector. Kailangan lang nating magtiis sa sitwasyon natin ngayon. Handa akong magtiis, makasama lang kita. Huwag ka lang mawala sa akin. Hindi ko rin kayang mawala ka sa akin, Tasha. Hindi ko na kayang pigilan ng sarili ko na mahalin ka. Pero... Ngayon ka pa ba matatakot? Mahal na mahal kita. Kinalimutan ko ang pagiging tapat ko kay Emily para lamang kay Tasha. Tuluyan naming pinagtataksilan ang magkapatid. Hindi ko na naisip pa kung anong tama at mali. Kinalimutan ko lahat ng pagsasakripisyo ng asawa ko. Nakalimutan ko ang mga pangako ko sa kanya. Ang sabi nga, walang sikreto na hindi nabubunyag. Kaya sa abot ng aming makakaya, nagdoble ingat kami ni Tasha. Isang gabi, napaaga ng uwi si Emily nang hindi namin inaasahan. Ate! Sweetie, magpapaliwanag ako. Mali ang iniisip mo. Anong hindi malinaw sa nakita ko, ha? Ano? Nagbabahay-bahayan kayo? Sige, sabihin mo sa akin kung anong ibig sabihin nito! Sweetie, Huminahon? Nakikipaglampungan ka sa malanding babaeng to, tapos gusto mo huminahon ako? Halika ditong babae ka! Kakalbuhin kita! Kakaliskisan kitang ahas ka! Ate! Ang kati-kati mo! Ate, tama na! Dapat ubod-bura ng asin! Paliguan ng suka para mawala yung kalandian sa katawan mo! Ate, nasasaktan mo! Kulang pa yan sa sakit na nararamdaman ko ngayon! Sa pagtataksil mo sa kapatid ko! Sa pag-ahas mo sa asawa ko! Wala kang utang na loob! Lumayas ka sa pamamahay na to. At huwag na huwag kang magpapakita sa akin. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo! Lumayas ka! Layas! Ate, nagmamakaawa ko. Patawarin mo ako. Huwag mo namang gawin sa akin to. Wala akong mapupuntahan. Parang awa mo na, ate. Ni katiting na awa. Wala akong nararamdaman sa katulad mong traidor. Magdusa ka. Ate, ayaw mo umalis, ha? Masawali ka dito! tama na yan! Hindi natin kailangan umabot sa ganito! Manahimik ka! Hindi pa tayo tapos. Huwag na huwag kang magkakamali na tulungan ng babaeng to. Kung ayaw ninyong pagsamahin ko kayo sa kulungan! Ano pang hinihintay mo, ha? Kakalad ka rin kita palabas at ipagsisigawan ko sa kapitbahay ang kalandian mo! Ikaw, gusto mong sumunod sa babaeng yon, ha? Yan! Bukas ang pinto! Mahal mo? Minahal mo ba siya, ha? Sweetie, asawa mo ako. Ikaw lang ang mahal ko. Huwag mo akong maswiti-switi dyan. Nandidiri ako sa'yo! Ang kapal ng mukha mo! Wala akong ginawa kundi intindihin ka. Ikaw na nga tong baog! Ikaw pa tong nanloko! Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Ayusin natin to, please. Hindi ko alam kung kaya pa kitang patawarin. Wala akong ibang nararamdaman kundi sakit. Galit! Sinayang mo lang ang tiwala at pagmamahal ko. Kung alam ko lang sana noon pa lang sinukuha na kita. Sa dinami-dami ng babae, asawa pa talaga ng kapatid ko. Ang baboy nyo! Kailan mo pa ako niloloko, ha? Kailan pa? Natukso lang ako. Lalaki ako, sweetie. Ang lakas ng loob mo na tawagin ang sarili mong lalaki. Hindi ko makakalimutan ang araw na to. Ginawa mo kong tanga sa sarili kong pamamahay. Araw-araw, pagdudusahan mo ang panluloko mo sa akin.
Hindi kita mapapatawad, Hector! Iyon ang unang pagkakataon na nakita kong galit na galit si Emily. Noon lang din nag-sink in sa utak ko ang mga kasalanang nagawa ko. Kung maibabalik ko lang sana ang oras, ay ginawa ko na. Gusto kong itama ang mga pagkakamali ko. Dahil sa panandaliang saya, hindi ko akalain na yun din pala ang tuluyang sisira sa pagsasama namin ni Emily. Ate, nasaan si Tasha? Ano bang nangyari? Anong problema ba na kailangan natin pag-usapan? Huwag mo nang hanapin ang malanding asawa mo. Kung nakita mo lang yung nadatnan ko kanina. Grabe! Ang baboy nila! Ate, hindi ko maintindihan. Si Tasha at si Hector. May relasyon sila at nadatnan ko silang naghahalikan. Ang sama-sama nila, mga traidor! Mga manloloko! Hindi totoo yan! Ate, huwag naman ganito! Nasaan niya magaling mong asawa? Ako na nakikiusap sa'yo. Kinausap ko na siya at ako nang bahala sa kanya. Ako na lang ang humihingi ng tawad. Ayoko madungisan pa yung kamay mo dahil lang sa mga taong katulad nila. Hindi, ate! Babasagin kong mukha ng lalaking yan! Chris, bumalik ka dito! Chris, makinig ka sa akin! Chris? Tarantado ka! Kapal na mukha mo lukohin ng ate ko! At talagang asawa ko pa! Chris! Bitawan mo ko! Tama na! Kahit magpatayan pa kayo, nangyari na ang mga nangyari. Ayusin mong problema niyong mag-asawa. Hanapin mo yung malandi mong asawa at ako nang bahala sa lalaking yan. Pakiusap lang. Wag na wag mong dadalhin ng babaeng yun dito sa pamamahay ko. At kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na. Huwag mo sayangin ang oras mo sa babaeng walang delikadesa! Minahal ko siya. Lahat ginawa ko para sa kanya, ate. Paano niya nagawa sa akin to? Ginawa niya akong tanga! Aalis na ako! At baka pa! Kita mo? Nakita mong resulta ng mga ginawa nyo? Hindi lang yung relasyon natin nang nasira. Hindi nyo man lang ba naisip to, ha? Hindi ka man lang ba nahiya? Ano? Dahil mas bata siya sa akin, ganun ba? Dahil mas sexy siya? Ano bang mali sa akin? Kulang pa ba? Inakit niya ako. At nagpaakit ka naman! Ginusto mo rin, Hector! Nung mga sandaling yon, nakita ko yung galit at sakit sa mga mata ng asawa ko. Tuluyan na ring naghiwalay si Chris at Tasha. Ako naman ay nanatili sa piling ni Emily. Pero hindi na katulad nung dati ang pagsasama namin dahil sa mga nangyari. Nagbago na siya ng pakikitungo sa akin. Magkahiwalay na rin ang kwarto na tinutulugan namin noon. Wala na ang dati kong asawa na mapagmahal at maunawain. Kasalanan ko yon, kaya nagtiis ako. At umaasa ko na isang araw ay mapapatawad niya ako. Noong mga panahon na yon, mas naramdaman ko na hindi ko pala talaga kayang mawala sa akin ang aking asawa. Ginawa ko ang lahat. Araw-araw ko siyang sinusuyo at pinakita ko sa kanya na nagbago na ako at kailanman ay hinding-hindi na ako magloloko. Oh, dami mo namang niluto. Happy anniversary, sweetie. Alam kong galit ka pa rin sa akin pero gusto kong malaman mo na special pa rin ang araw na to para sa akin. Nakalimutan mo na ba? Pasensya ka na. Marami kasi akong importanteng inaasikaso ngayon.
Hindi na ba talaga natin pwedeng ibalik ang dati? Kumain na lang tayo. Okay naman na tayo eh. Wala namang dahilan para ayusin to. Kung gusto mo, malaya ka nang maghanap ng bago. Hindi na kita pipigilan pa. Hanggang kailan mo ba ako ipagtutulakan? Hindi mo ba nakikita? Sinusubukan ko magbago. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Mahal na mahal pa rin kita. Pero kung talagang wala na kahit konting pagmamahal dyan sa puso mo, kung araw-araw na nakikita mo ako, nahihirapan at nasasaktan ka lang, siguro nga, kailangan na lang kitang palayain. Kung alam mo lang kung ilang beses kong pinilit ang sarili ko na patawarin ka. Nakalimutan ang lahat. Pero ang hirap eh. Ang hirap-hirap. Sobrang sakit pa rin, Hector. Kapag pinipikit ko ang mga mata ko, paulit-ulit bumabalik sa isipan ko yung ginawa mo. Paano na tayo? Hanggang kailan ka magpapatalo sa sakit na nararamdaman mo? Hindi ba sabi mo, kahit anong mangyari, magkasama tayo? Magtutulungan tayo? Emily, mas kailangan natin ang isa't isa ngayon. Nagagalit ako sa sarili ko. Alam kong hanggang ngayon mahal pa rin kita. Gusto kitang patawarin. Pero natatakot na akong masaktan at masayang ang tiwala ko sa iyo. Ilang beses na tayong sinubok ng pagkakataon. Ngayon pa ba tayo susuko? Hindi ko rin alam kung saan patungo to. Siguro kung may anak tayo, mas madali kitang mapapatawad dahil iisipin ko yung anak natin kesa dito sa nararamdaman ko. Kung gusto mo talagang maranasan na magkaanak para maibalik ang dati, meron namang ibang paraan, hindi ba? Mag-ampun tayo. Paano naman tayo makakasiguro na magiging mabuting magulang tayo kung hindi nga natin maayos tong pagsasama natin? Wala namang masama kung susubukan natin. Pangako, magiging mabuting ama ko sa magiging anak natin. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na maging mabuting ama at asawa, hindi ko nasasayangin ang tiwala at pagmamahal mo sa akin. Pangako yan. Hindi ko alam kung katangahan ba na pagbigyan kita sa gusto mo. Sige, susubukan ko. Pero sa oras na lokohin mo ulit ako, kakalimutan ko na lahat ng pinangako ko sa'yo nang kinasal tayo. Pinapatawad mo na ba ako? Kaya ko naman sabihin na pinatawad na kita eh. Pero hindi madaling makalimutan ang lahat-lahat, Hector. Katulad ng sabi mo, gusto lang kitang bigyan ng huling pagkakataon. Salamat. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Hindi mo pagsisisihan to, sweetie. After 3 months, nakahanap agad kami ng baby na aampunin. Masasabi kong yun na ang simula para maisaayos ang lahat. Sa unang pagkakataon ay nakita ko kung gaano kasaya si Emily. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaang mawala ang mga ngiting yon. Karapat dapat siyang mahalin, alagaan at pasayahin. Si Emily lang ang babaeng kaya akong mahalin ng buong buo. Ang cute-cute naman ng prinsesa namin. Manang-mana sa daddy. Naku baby, wag kang maniniwala dyan sa daddy mo ah. Di ba si mommy ang kamukha ng baby na yan? Okay na po. Sige na nga lang. Basta si daddy, mahal na mahal ang prinsesa namin. Katulad ng pagmamahal niya kay mommy. Thank you, sweetie. Tama ba ang dinig ko? Tinawag mo na akong sweetie? Okay ka dyan? Di ba, baby?
Ang oy ng daddy mo, no? Maraming salamat sa lahat, sweetie. Sa kabila ng mga ginawa ko, pinatawad mo pa rin ako. Salamat sa pagkakataong binigay mo sa akin. Kaya wag na wag mong sasayangin lahat ng yan. Hindi lang ako pwedeng mawala sa'yo, Hector. Hindi ba, baby ko? Hindi na mangyayari yan. Takot ko lang. Gawin na lang po. Kahit wag nang sabihin. I love you. I love you too raw po. Sabi ni baby. Si baby lang? I love you too. Happy? Drama mo. Masasabi kong hulog ng langit ang baby namin. Dahil sa kanya, nagkaroon ng kulay ang buhay naming mag-asawa. Siya ang naging dahilan para maibsa ng sakit at galit sa puso ni Emily. Siniguro ko na magiging mabuti at responsable akong asawa. Ginawa ko ang lahat at mas minahal ko siya ng sobra-sobra. Araw-araw, humihingi ako ng tawad sa mga kasalanang nagawa ko. At nagpapasalamat din sa lahat ng lakas ng loob, dahilan para malampasan ang lahat ng mga pagsubok. Nag-resign na si Emily mula nung magka-baby kami. At ako naman ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho para sa aming pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento.